Malaki ang rating sa binigay mong ideya para sa bagong disenyo ng building. Nagustuhan namin ito. Ngumiti si Vera sa binigay na papuri ng boss niyang si Bradley sa Puentes, ang nangunguna sa pinakamatagumpay na tao pagdating sa larangan ng negosyo. Dahil sa bilyong-bilyong kita nito araw-araw sa pagmamayari ng hotels at buildings, nagagalak na tumulong si Vera para sa malaking sahod na natatanggap niya. Walang anuman sir, kasama naman yun sa trabaho ko. Sagot niya, kasabay ng pagyuko. Napalabi naman si Bradley sa ginawa. 5 taon ka na nagsisilbi sa kumpanya ko. Miss Mendoza, huwag ka nang masyadong formal. Alam ko naman yon. Inaasar lang kita. Pabirong umirap si Vera at inilapag sa harapan nito ang mga importanteng dokumento. Pagod ako sa sunod-sunod na schedule ng meeting. Hindi pa pwedeng bukas na yan? Reklamo pa nito. Bumuntong hininga na lamang siya bago kinuha ito pabalik. Bukas na to, ako na lang ang bahala. Lumabas ka agad ng opisina si Vera para sikasuhin ang mga dapat sana ay si Bradley na ang gumagawa. Sa sobrang malapit nila sa isa't isa ay normal na para sa kanya ang pagsalo sa trabaho nito. Isa pa maayos naman itong boss kaya walang problema. Bandang 8:00 na siya ng gabi natapos at nakasabay na pa sa pagtatrabaho ang mga kakarating lang na night shift. Sumabay ka na sa akin, pauwi na rin naman ako. Huminto sa gilid niya si Bradley habang nagliligpit siya ng mga gamit. Pwede naman ako mag-taxi, maaga pa ngayon. Pagtanggi ni Vera. Nag-aaway ba kayo ni sir? Suyuin mo naman. Sigaw pa ng isa sa mga nagtatrabaho doon. Napakamot na lang din ito sa batok. Alam niyo namang matigas talaga tong si Miss Mendoza. Masyadong mahirap kunin. Tigilan mo nga ako. Tara na, gutom na ako. Irap niyang sagot. Nagtawanan pa ang lahat na nagtatrabaho doon dahil sa naging eksena. Hindi naman binibigyan ng mali siya nilang dalawa ang pagtutukso ng mga ito. Nasanay na lang din silang inaasar kapag nakikitang magkasama, kahit panormal lang naman dahil sekretarya ni Bradley si Vera. Dadaan muna tayo sa restaurant para kumain. Kawawa ka naman kung ihahatid kita pa uwi na gutom. Pagpapaalam nito habang nagmamaneho, nanlaki naman ang mga mata niya at mabilis na umiling. Masyadong mahal doon at mas gusto ko rin ang lutong bahay. As if naman ngayon lang ako natagalan sa trabaho. Kahit na, ikaw pa rin ang gumawa ng mga trabaho ko. Utang na loob ko to sa'yo. Pagpupumilit pa ni Bradley, hindi na lamang nagsalita pa si Vera at senyales yon na sumang-ayon siya. Dahil sa ugaling mayroon ng boss niya, kaya halos lahat na nagtatrabaho rito ay napapalapit ang loob sa kanya. Isa na roon si Vera. Noong una ay ayos lang naman at hindi siya nababahala. Ngunit ngayon ay parang may kunting kaibahan na. Anong gusto mo? Napatitig lamang si Vera rito dahil sa lalim ng iniisip. Huwag mong sabihin ako. Tanong ulit ni Bradley kasabay na pagngisi nito. Pumiyok pa siya ng ilang beses bago nakarecover at hinampas ito sa braso. Sira, kung ano na lang yung sayo. Lihim na napangiti si Bradley sa inakto ng dalaga. Nakakaaliw talaga itong tignan lalo na kapag naaasar kaya mas lalo siyang ginaganahan na pikunin si Vera. Mukhang napapansin niya rin ang pagtingin nito sa paligid dahil bukod sa kanila ay may mga mag-asawa o magkasintahan na kumakain doon. Huwag mo na kasi silang pansinin. Hindi naman nila tayo tinitingnan. Sabi ni Bradley habang patuloy sa pagkain. Bakit pa kasi rito mo naisipang kumain? May karinderya naman o kahit ano. Mukhang hindi para sa atin ang lugar na to. Nahihiyang sagot nito. Tumawa naman siya. Yan lang ba ang pinag-aalala mo? Wala rin naman akong pakialam basta makakain lang. Pero kasi, boss kita. Paano kapag may nakakita sa yung kakilala mo sa negosyo o kaibigan? Nag-aalalang tanong ni Vera. Eh di, sasabihin ko may dinner date tayo. Walang pasabing hinampas siya ng dalaga. Baliw ka ba? Kung gusto mong may issue, ayoko. Hindi mo dapat ako sinasama sa mga pampublikong lugar. Hindi na nagsalita si Bradley. Kahit sa loob-loob niya, ay nadismaya sa sinabi ni Vera. Alam naman ng lahat na malapit siya sa sekretarya noon pa.
Ngunit mas pinapanatili pa rin ito ang distansya nila sa isa't isa. Ayaw man niyang aminin ngunit sariling reaksyon niya ang nagsasabing naiinis siya. Pagkatapos maihatid sa inuwi ang kondo si Vera, dumiretso siya sa isang bar dahil tumawag ang kaibigan niyang si Vincent galing Canada. Umiinom ka ng Black Label? Pare, di ba kahinaan mo yan? Natatawang tanong nito. Mabilis na nilagok ni Bradley ang kalahating baso ngunit napangiwi naman sa ginawa. Ngayon lang ako iinom na nandito ka. Alam ko naman iuwi mo ko pagkatapos nito. Bumuntong hininga si Vincent at naroon pa rin ang ngiti sa mga labi nito. Ano bang problema mo? Nalaman mo ba ang balita tungkol kay Iya? Isa na siyang sikat na model ngayon. Maayos na ang ugnayan namin ngayon. Pareho lang din naman kaming umangat. Hindi naman to tungkol sa ex niya kaya siya nagiinom. 5 taon na ang nakalipas at natanggap na ni Bradley ang lahat. Isa pa, dumating din kaagad si Vera bilang sekretarya niya pagkatapos nilang maghiwalay ni Iya para sa karir nito. Mahirap kalimutan kapag healthy breakup, alam mo yun. O baka naman ayaw mo na kasi si Vera na ngayon. Hirit pa nito. May kanya-kanya na kaming buhay ni Iya. At si Vera, sekretarya ko lang siya. Sagot ni Bradley bago lumagok ulit ng panibagong baso. Malakas na tumawa si Vincent sa nakumpirma. Ayos naman pala ng relasyon nyo bilang boss at sekretarya. Alam ng lahat kung kaano kayo ka-close na para bang hindi lang normal na magkatrabaho. Ayaw niya nga na lumabas kami. Na, kami lang dalawa. Kahit kumakain. Mapait siyang ngumiti ng tamaan na ng alak. Boss lang daw niya ako. At sekretarya lang siya. Walang dapat lumagpas sa linya. Baka dahil yun sa pinirmahan niyong kontrata noon. Ikaw ang gumawa ng kasunduan, di ba? Tanong ulit ni Vincent. Napaisip naman kaagad si Bradley. Siguro nga ay kampante siya noon na hindi mahuhulog kay Vera pagkatapos ni Iya. Sobra siyang nasaktan noon kaya ginawa niya ang kasunduan na walang dapat na mahulog sa kanila para sa mapayapang trabaho. Gusto lang naman ni Bradley na linawin ang lahat. Kinabukasan, naiinis si Vera dahil pumasok na ang boss niya. Natulog naman sa opisina. Sa itsura nito ay mukhang naparami ang ininom kagabi. Vera, dumating na ang additional na layout para sa itatayong building ni Mr. Cifuentes. Inilahad ng Daga-Department ang isang folder na naglalaman ng mga designs na ipapa-approve kay Bradley. Tinanguan niya lang ito bago kumatok sa opisina ng boss niya. Nakailang tawag pa siya ngunit walang sumagot kaya naisipan niya na lang pasukin ito sa loob. Boss! Bradley! Gising na! Marami ka pang trabaho! Niyugyug niya ang mga balikat nito para gisingin. Gumawa naman ito ng ingay bago'y dinilit ang mga mata. Na makita si Vera, ay ngumiti ito at saka ginawa ang pinaka-hindi inaasahan na dalaga. Hinalikan niya ito ng mabilisan sa labi. Good morning! Bati pa ni Bradley. Nanlalaki ang mga mata ni Vera na nakatingin dito. Anong ginawa mo? Lasing ka pa ba? Matulog ka na lang muna. Akala ko ba, marami akong trabaho. Ginising mo ko, di ba? Nawala na ngayon ang antok ko. Ngumiti pa ito bago inayos ang sarili. Kung kanina ay gustong gisingin ni Vera ang boss niya para sa mga nagtatambakan na trabaho. Ngayon ay mas mapapanatag ang loob niya kung matutulog na lang ito. Pilit pang pinoproseso sa isipan ng dalaga ang ginawa ni Bradley. I-check mo lang yung mga layout at tawagin mo ko para may bigay ko sa department ang final na layout. Diretsong sabi ni Vera na pinipilit labanan ng lakas ng kabog ng dibdib niya. Nakatitig lang si Bradley sa kanya habang nagsasalita siya kaya mas lalo itong nagpakaba kay Vera. Inisip niya na lang na baka lasing pa ito kaya ganoon ang ikinikilos. Sige, ikuha mo muna ako ng kape. Utos nito. Nakahinga siya ng maluwag pagkaalis sa opisina nito. Sa pagmamadali niyang makasakay ng elevator ay maling floor pa ang napindot niya. Masasabi ni Vera na sobrang lakas ng epekto ng ginawang halik ni Bradley sa kanya. May sakit ka ba, Miss Mendoza? Namumula ka yata. Tanong ng babaeng nagtitimpla ng kape niya. Pilit siyang umiti rito. Naiinitan lang ako. At saka may sipon lang. Napapikit si Vera sa ginawang pagsisinungaling bago kinuha ang kape
Nagdadalawang isip pa siya kung papasok ka agad dahil baka kung ano na namang gawin ni Bradley. Hindi naman ito ang unang beses na lasing pa kung pumasok ngunit ngayon ay parang may kakaiba. Malamig na ang kape ko. Pinapauna ka naman sa pila kapag nalaman nilang sa akin to. Kunot noong sabi ni Bradley. Napalunok naman siya. Wow, wala namang pila. Ano lang, sa hagdan ako dumaan. Puno kasi yung mga elevator. Pangalawang beses na ngayong araw na nagsinungaling si Vera. Kasalanan naman yun ng boss niya at hinalikan siya nito bigla. Nakakawala ba sa sarili ang halik ko? Biglaan itong tanong. Naubo naman siya kahit wala namang iniinom. Pinagsasabi mo, hindi ka nalasing may sakit ka na. Siguro, ayos naman na ako. Gamot yata ang labi mo. Banat pa ng boss niya. Napakagat si Bradley sa labi nang makita kung paano napanganga ang dalaga. Sinabi niya lang naman yon para mabawasan din ang kahihiyan sa sarili. Hindi naman intensyonal ang halik na yon. Sadyang hindi lang talaga siya nakapagpigil ng makita ang dalaga. Ilang sandali pa nang makalabas si Vera ay pumasok naman sa opisina niya si Vincent. Mukhang narito na naman ang kaibigan niya para manggulo. Anong nangyari kay Miss Secretary mo? Nakita ko siya sa labas na kinakausap ang sarili. Sabi nito sabay lingon sa pintuan. Naalikan ko kasi siya, kaya baka nabigla. Prenteng sagot niya. Pinatukan naman siya ni Vincent. Seryoso ka? Sa loob ng 5 taon na magkasama kayo. Ngayon mo lang yun ginawa? Bakit ka ba nandito? Istorbo ka sa trabaho ko. Pag-iiba ni Bradley lang usapan. Pinagkrus naman ito ang mga braso sa dibdib. May bagong bukas na cake shop si Mama. Pre-taste, kaya baka gusto mong pumunta. Isama mo na rin si Miss Secretary. Marami kaming trabahong dalawa. Baka ayaw niya rin pumayag. Buntong hininga na sagot niya. Tumangot ang walang si Vincent saka tumalikod. Nagaambang umalis. Sayang naman. Sa tabi pa naman yun ng dagat kaya romantic ang lugar. Agad namang napaisip si Bradley sa kami nadali ang trabaho. Wala na sa isip kung tatanggi si Vera dahil pagkatapos nilang kumain sa restaurant, ay alam na niyang hindi na ulit ito papayag. Ganun pa man, ay kailangan niya pa rin gumawa ng paraan. Kinatok niya ang mesa ni Vera dahilan para mapatingin ito. May bagong bukas na cake shop ang mama ni Vincent. May pre-taste kaya sumama ka sa akin para iritan lasa. Kaya mo na yun at saka hindi ko pa natatapos ang pinapagawa mo. Sagot nito bago bumalik sa ginagawa. Ayos na to. Huwag mo nang tapusin. Binawi ka agad ni Bradley ang mga papeles sa mesa. Sumama ka na sa akin. Pwede naman doon na lang ipagpatuloy ang trabaho. Dagdag niya pa. Parang masunuring aso na sumusunod si Vera sa kanya. Cake naman yun kaya siguro masasarap lahat. Ang kapal ko naman kung sasabihin na hindi. Kahit na, give your honest opinion dapat. Yun ang hinihingi nila. Pag-iimbento pa niya. Kahit ano ay sasabihin ni Bradley mapapayag lang ang dalaga. Masyado kasi itong babad sa trabaho, hindi kagaya niyang tamad na kumilos. Masyado na rin siyang nakadepende kay Vera dahil lang masipag ito at maaasahan na sekretarya. Kaya ngayon ay hahayahan niya itong makapag-relax muna. Grabe, ang ganda naman dito. Mukhang bigatin na ngayon si Vincent Namamanghang sabi ni Vera. Formal din ito kung makatawag sa pangalan ng kaibigan niya dahil kahit papaano ay magkakilala sila. Sa mama niya to pero siya naman ang nagpagawa. Sagot lamang ni Bradley. Pasok na kayo! Ang tagal niyo Sigaw sa kanila ni Vincent na kumakaway pa. Naparami yata ang kain ni Vera sa mga slice ng cake dahil sa pre-taste ito. Sakto lang at gutom siya kanina kaya parang bumalik na rin ang enerhiya niya sa pagtatrabaho. Dala naman ng boss na si Bradley ang kinuha nitong papeles mula sa kanya na hindi pa tapos. Masipag naman pala ang girlfriend mong magtrabaho, Bradley. Bigla ang puri nagmama ni Vincent. Napasapos sa dibdib si Vera sa aksidente ng paggubo at mabilis naman siyang inabutan ng tubig ni Bradley. Ma, kung gaano kasipag si Vera, ganun namang katamad ang boyfriend niya. Nagpipigil lang ng tawa si Vincent sa reaksyon nilang dalawa. Nakangiting tumango ang mama nito sa kanila, kaya pilit na lang na napangiti si Vera.
Mabuti na lang at hinila na ito palayo ni Vincent kaya nakahinga siya ng maluwag at baka may iba pa itong sabihin. Samantalang ang boss niya naman ay pakampante lang na parang baliwala ang sinabing girlfriend siya nito. Hindi pa ba tayo aalis? Baka bumalik ulit ang mama ni Vincent. Nag-aalangan na sabi niya. Tumaas naman ang kilay ni Bradley. Ayos lang naman sa yung tinutokso tayo sa opisina. Kapag dito sa labas, nag-aalala ka. Bakit naman hindi? Masasira ang reputasyon mo dahil sa akin kapag magkasama tayo kahit saan. Pangangatwiran pa ni Vera. Bakas ang inis sa mukha nito habang sumisimsim ng kape. Ikaw lang ang nag-iisip niyan. Para namang iba ka sa akin sa tagal ng pinagsamahan natin. Sekretarya mo lang ako at Boston kita. Pinag-cross niya ang mga kamay sa dibdib. Hindi naman porke tutusan mo ako pwede mo namang gawing lahat sa akin. Ang alin? Yung paggalik ko sa'yo? Pasensya naman. Akala ko panaginip lang yun. Umiwas pa ng tingin si Bradley ngunit halata naman ang pagtaas ng sulok ng labi nito. Si Vera naman ngayon na nagtaas ng kilay. Ganda ng reasoning mo, boss. Pang grade 2 lang. Tinawanan lang siya nito sa sinabi. Hindi rin naman sila nagtagal sa cake shop at nagpaalam na para pumalik sa kumpanya. May huling meeting pa sila ng boss niya at kailangan na makapunta na si Bradley. Marami kasi itong ginagawang excuse kapag meeting na ang pinag-uusapan. Kaya ang ending, marere-schedule pa rin. Miss Vera Mendoza, tama ba? Nakangiting tanong ng kamiting nila na si Mr. Cruz. Peke naman siyang ngumiti pabalik. Yes po, may gusto kayong ipahanda o kahit ano? Ikaw, gusto kita. Matagal na kitang naririnig bilang matapat na sekretarya ni Mr. Cepuentes. May boyfriend ka na ba? Walang prenong sabi nito. Wala pa. Hindi ako makahanap ng oras para mag-boyfriend. Sagot ni Vera. Tumikhim naman ng malakas si Bradley nang akmang magsasalita si Mr. Cruz. Tapos na ang meeting natin. Tatawag na lang ako kung ipagpapatuloy pa natin ang proyekto. Busy pa kami ni Miss Mendoza. Mr. Cepuentes, huwag ka naman masyadong stricto sa sekretarya mo. Sa ganda ng yan ay kailangan niya ring humanap ng pag-ibig. Tumatawa pang sabi ni Mr. Cruz. Pakiramdam ni Vera ay bumibigat na ang tensyon sa kanilang tatlo. Hindi naman ito ang unang beses na may pumiring lalaki kay Vera na business partner nila. At kapag nangyayari ang ganitong sitwasyon ay nag-iiba ang timpla ng mukha ni Bradley sa di may lamang dahilan. Hindi naman siya maigpit sa akin. Mas gusto ko lang talaga ituon ng atensyon sa pagtatrabaho. Siya na mismo nagsalita dahil baka kung ano pang sabihin ng boss niya. Kumunot ang noon ni Mr. Cruz. Nasa tamang edad ka na para mag-asawa, Miss Mendoza. Baka kapag wala nang lumapit sa iyong lalaki, saka ka mag-aasawa. Medyo na-insulto si Vera sa sinabi nito ngunit ayaw niyang magbitiw ng hindi magandang salita. Gusto niyang panatilihin ang magandang reputasyon ni Bradley at ayaw niyang sirain ang nalalapit na proyekto ng dalawa. Ang totoong lalaki, hindi naghahabol sa kagandahan lang sa panlabas ng babae. Tumayo na si Bradley sa kamarahang hinigit ang braso niya. Kung gusto mong maganap ng babae, doon ka sa labas. Huwag mong pakialaman ang buhay ng sekretarya ko. Dagdag pa nito bago siya sinama palayo doon. Okay ka lang? Bakit parang ikaw pa yung galit? Tanong niya rito. Hindi umimik si Bradley dahil sa inat ng ulo. Kung wala lang doon si Vera ay baka kanina pa humandusay sa sahigan lalaking yon. Hindi siya ganoong klaseng tao kaya gano'n na lang ang naging reaksyon niya nang pagsalitaan nito ng hindi maganda ang kanyang sekretarya. Alam niyang gusto rin nitong mga tuwiran, ngunit nagdesisyon na lang na tumahimik ito. Sabihin mo sa akin kung lalapit pa sa'yo ang lalaking yun. Wala siyang kumpanya na mapupuntahan pag nagkataon. Pagbabanta niya pa. Hindi naman ito makapaniwalang tumingin sa kanya. Bakit mo naman gagawin yun para lang sa akin? Ano ba ako sa'yo? Sekretarya mo lang naman ako. Walang salitang lumabas sa bibig ni Bradley nang lagpasan siya ng dalaga. Ngunit bago pa man ito makalayo, sinagot niya na ang tanong nito. Espesyal ka sa akin. Hindi lang bilang sekretarya, Vera. Masyado ka namang manhid para hindi yun mapansin. Kahit anong pilit ni Bradley na magtrabaho, sumasagi sa isip niya si Vera na 3 araw nang nakalib sa trabaho.
Isang linggo ang hiningi nito sa kanya dahil umuwi ito ng probinsya para bisitahin ang pamilya. Ayos lang naman yon para magkaroon sila ng oras sa isa't isa. Ngunit eto siya, nangungulila sa presensya ng dalaga. Bigla na lamang bumukas ang pinto ng opisina niya at bumungad dito si Vincent. Kasunod ang hindi niya inaasahang bisita. Iya, bakit ka nandito? Agad niyang tanong. Nakangiti naman itong lumapit sa kanya para humalik sa pisngi niya. Nagulat naman si Bradley sa biglaan nitong ginawa, kaya hindi siya nakaiwas pa. Dito na ako mananatili sa Pilipinas. Masyado na ako matagal sa labas ng bansa. Sagot nito. Napakamot lang ng batok si Vincent nang tingnan siya ni Bradley. Dumating siya bigla sa cake shop ni Mama at nagpasama sa akin dito. Magugulo siya kapag tumanggi ako. Welcome back, pero wala akong oras na may bibigay sa'yo. I'm busy. Walang ganang sabi niya. Bradley naman, parang wala tayong pinagsamahan. Nasaan ba ang sekretarya mo para siya na lang ang gumawa niyan? Baka sa mukha ni Ian na excited talaga itong lumabas kasama niya. Wala rito si Miss Secretary. Humalakak pa si Vincent. Kaya nga, malumbay ngayon si Mr. Cifuentes dahil nasa probinsya ang mahal niyang sekretarya. Napaatras ito ng kaunti, ngunit walang pakialam si Bradley. Huwag mo nalang intindihin si Vincent at mapagbiro talaga siya. Alam ko namang mataas ang standards mo sa lahat. Paano ka na kasi sigurong hindi ako nagbago? Matiim niya itong tiningnan. Maayos lang ugnayan natin niya. Ngunit wala ka ng karapatan na makialam sa akin. Natahimik naman ito saglit at mukhang nasaktan talaga sa binitawang salita ni Bradley. Nakuha kaagad ni Vincent ang gusto niyang iparating kaya sinamahan na nito palabas ng kumpanya si Iya. Masyado yata siyang puyat at nadala lang sa sinabi. Ngunit mas mabuti na rin yon at hindi na umasa pa ang babaeng gayong matagal na naman silang tapos. Kada matatapos ang trabaho ni Bradley ay dume-diretso siya sa cake shop ng mama ni Vincent. Ayaw niyang magmukhang kawawa na nag-iisa sa pangungulila kay Vera. Tawagan mo kaya para hindi ka na parang baliw kakaisip sa kanya. Ako na ang naaawa sa sitwasyon mo. Napapailing na lamang ito. Sa tingin mo ba, hindi ko sinubukan? Nakaupang po niya. Buntong hininga na sagot niya. Ilang segundo pa lang ang nakalipas nang biglang tumunog ang cellphone ni Bradley. Nang makita ang pangalang May Sexy Tari na ginawang nickname niya kay Vera, agad siyang lumabas sa shop para maglakad sa tabing dagat. Kailan ka uuwi? Hinahanap ka na ng trabaho mo. Yun kaagad ang bungad niya sa dalaga. Trabaho ba talaga o ikaw? Hindi naman halatang hinahanap mo ako. Sagot nito sa kabilang linya. Kung nasa harapan niya ito ay siguradong nakataas na ang kilay nito ngayon. Kabisado na ni Bradley ang kilos at ekspresyon ng dalaga. Nasanay na akong inaayos mo mga gagawin ko. Ngayon nalilito na ako kung anong uunahin. Palusot pa niya kahit na may katotohanan naman talaga. Narinig niyang tumawa sa kabilang linya si Vera. Sinabi ko na sa'yong hindi ako palaging nandyan kaya matuto ka na. Siya nga pala, hindi ako sigurado kung makakauwi ka agad sa linggo. Minsan lang ako rito kaya susulitin ko na. Akmang sasagot pa sana si Bradley nang makarinig siya ng boses ng lalaki sa kabilang linya. Agad na buhayan ang loob niya nang mapagtantong wala naman itong kapatid na lalaki at imposibleng boses yon ang tatay ni Vera. Sino yon? Huwag mo sabihin na nagpapalapit ka ng mga lalaki riyan, Vera. May pagbabanta pa sa boses ng sabihin yon. Si Rico lang, kababata ko. Mamaya na ha, may asikasuhin lang ako. Napalitan kaagad ng inis ang nararamdaman ni Bradley imbes na gumaan ng loob dahil nakausap ang dalaga. Binilin niya na rin itong huwag makihalupilo sa mga lalaki. Ngunit mukhang sinusubukan talaga nito ang pasensya niya. Oh, matatatay ang hitsura mo. Mag-iisang linggo kang ganyan dahil nagwala si Miss Secretary. Nakangiwing tanong ni Vincent nang makabalik siya. Hindi maipinta ang itsura niya sa mga naiisip. Kapag ako hindi nakapagpigil, pupuntahan ko talaga siya sa probinsya. Ayos ah, nag-level up ng pagiging possessive mo kahit wala naman kayo. Pagre-real talk pa nito.
Isang malakas sa buntong hininga ang pinakawala ni Vera nang makatapak ulit siya sa loob ng kumpanya. Akala niya ay lalagpas ng 1 linggo ang pamamalagi niya sa probinsya, ngunit mukhang napaaga pa yata ang pagbabalik niya. Bukas pa sana ng linggo, ngunit ngayon na siya bumalik. Bumabagabag din kasi sa isip ni Vera na baka wala talagang natapos na trabaho ang boss niya. Wala si Mr. Cifuentes ngayon. Sabi ni Sir Vincent may lagnat daw siya, kaya nagpapahinga lang sa bahay niya. Pagpapaalam sa kanya ng katrabaho. Tumangulang siya para magsimula na sa pag-take over ng trabaho ni Bradley. Kaya pala ay wala siyang text o tawag na natanggap mula rito ngayon dahil may sakit ito. Miss Secretary, hindi mo ba dadalawin si Bradley sa bahay niya? Mag-isa lang siya at walang nag-aalaga sa kanya. Humabol pala si Vincent sa kanya papasok sa elevator. Natigilan naman si Vera. Bakit hindi na lang ikaw? Magkaibigan naman kayo. Sekretarya lang ako ni Bradley at hindi ako taga-alaga. Kahit naawa ko may trabaho rin ako. Nagkasakit siya dahil sa pag-overtime matapos lang ang trabaho niya. At ang sayo. Sabi pa dito, bakit niya naman gagawin ang trabaho ko? Hindi siya ganon. Peke siyang tumawa para maiwasan ang pag-iisip ng mga bagay-bagay. Tanungin mo siya kung gusto mo. Matagal makarecover ang kaibigan ko kapag walang nag-aalaga sa kanya. Alam mo naman yun, di ba? Dahil kinakain niya ng konsensya si Vera, sumugod kaagad siya sa bahay ng boss niya para tingnan ang kondisyon nito. Alam niya ang passcode ng pinto kaya agad siyang nakapasok. Yun nga lang, hindi inaasahang makita ang isang magandang babae na nag-aalaga kay Bradley. Mukhang nakita na niya ito sa magazine at nakalimutan lang ang pangalan. Ay, ikaw pala. Vera, di ba? Napansin naman siya nito at kaagad na lumapit. Ako nga pala si Iya. Nabanggit kasi ni Vincent sa akin na may sakit daw si Bradley. Kaya, iniwan ko ang interview ko para alagaan siya. Dagdag pa nito. Ganun ba? Ayos na ba siya ngayon? Tanong na lamang niya. Nakangiti naman itong tumango. Matagal din kami nagkarelasyon ni Bradley noon kaya alam ko na ang gagawin kapag nagkakasakit na siya. Siya nga pala. Nandito ka ba para sa trabaho niya? Oo, yun nga. Napaiwas si Vera ng tingin para mag-isip ng idadahilan. May mga bagong dokumento na ipinadala sa kumpanya. Pero ako na lang ang bahala ron. Sige, kaya ko naman alagaan siya. Sabi pa dito. Bagsak ang mga balikat niyang bumalik ng kumpanya. Inis ang nararamdaman niya kay Vincent na pinapunta siya doon para lang ipabuka na bumalik na ang ex ng boss niya. Mukhang maling desisyon pala na nag-alala siya rito. Baka bukas agad ay maayos na ang pakiramdam ni Bradley at inaalagaan naman ito ng maayos ni Iya. Sino bang mag-aakala na makikita niya sa personal ang kinukwento lang sa kanya noong ex ni Bradley? Masama yata ang araw mo, Miss Mendoza. O baka naman red days. Pangungulit ng bakla niyang katrabaho. Nalaman niya yatang bumalik na ang ex ni Sir. Baka bad trip siya. Sabi pa nung isa. Sinamaan niya naman ang tingin ng mga ito. May gana pa kayong mag-chismis kesa magtrabaho. Pwes, imbes na bukas, ngayon na ang deadline ng ginagawa niyo. Hindi na nakapagreklamo ang mga ito dahil bukod kay Bradley, ay si Vera rin na nagpapasa sa kanila ng mga gagawin. Mainit ang ulo niya. Totoo yun. Hindi naman siya dapat umakto ng ganito dahil lang sa nakita niyang kasama na ni Bradley si Iya. Wala naman siyang karapatan kung tutuusin. May isang beses pang tumawag ito sa kanya ngunit bigla namang sumingit si Iya sa kabilang linya. Tinatanong si Bradley kung anong bagay na isuot kaya mas lalo lang nadagdagan ang inis ni Vera. Sinadya talaga siyang puntahan ni Vincent sa kumpanya dahil 2 araw nang hindi pumapasok si Bradley. Sa isip niya baka sinusulit nito ang pagkakataong inaalagaan siya ng babae. Sayang ang gas ng kotse mo para lang magpunta rito at sabihin yan. Pabor din naman sa akin na nandun si Iya dahil marami pa akong gagawin dito. Walang gana niyang sagot habang nakatuon ang atensyon sa pagre-review ng mga dokumento. Kung ganun, magtrabaho ka na lang ng overtime. Para naman sulit ang sweldong binibigay ko sa'yo.
Isang malamig na boses ang sumingit sa likuran ni Vera. Gumuhit ang kaba sa dibdib niya nang mapagtantong pumasok na si Bradley. Ngunit nanatiling gano'n ang reaksyon niya. Sige, sanay na rin ako dyan. Baliwala niyang sagot. Pare naman. Akmang susundan nito ni Vincent sa pagpasok ng opisina nang bumalik ito sa kanya. Pero, pagpasensyahan mo lang siya. May hindi lang pagkakaintindihan. Dagdag pa nito. Ayos lang. Wala rin naman sa akin. Mahigpit ng hawak ni Bradley sa ballpen habang nagpipirma ng dokumento. Gusto niyang kausapin si Vera pagdating niya ng kumpanya ngunit hindi niya inaasahan ang narinig mula rito. Baka iniiwasan na siya ng dalaga ngayong nakabalik na galing sa probinsya nila. Hindi na pa nga naitatanong dito kung magkasama ba sila ng sinasabi nitong Rico. Balak mo bang pahirapan si Vera? Kakabalik niya lang rito. Sabi ni Vincent na sumunod sa opisina niya. Sinamaan niya naman ito ng tingin. Kagagaling lang din ang sakit ko. Sino sa amin ngayon ang dapat sumalo sa trabaho? Kahit na, pakiramdam nun galit ka sa kanya. Baka lalo pang lumayo ang loob niya sa'yo. Umupo pa ito sa couch na parang siya ang may-ari ng opisina niya. Umirap naman si Bradley. Di doon siya lumapit sa Rico niya. Mukhang mas magkakasundo naman sila kaysa sa aming dalawa. Seryoso ka pare? Napapantastikuhan si Vincent na tumingin sa kanya. Nagsiselos ka na eh. Hindi mo pa nga alam kung gusto ka rin ba ni Vera. Dahil sa pangiinis ng kaibigan ay hinagisan niya ito ng ballpen na hawak kaya tumatawa itong umalis sa opisina. Maya-maya pa ay may kumatok ulit sa pintuan kaya inayos ni Bradley ang sarili sa pag-aakalang si Vera ang papasok. Mr. Cifuentes, pinapabigay po galing kay Miss Mendoza. Marami raw siyang ginagawa kaya ako na lang ang magbibigay. Yumuko ito ng konti bago nilapag sa mesa niya ang mga dokumento. Napakagat siya sa labi sa pagmamatigas ng dalaga. Mukhang masama rin ang loob nito sa kanya ngunit ganoon din naman siya rito. Wala sa sariling bumaba si Bradley para kumuha ng sariling kape. Dahil sa ekspresyon ng mukha niya, walang nagabala na bumati o kahit kumausap man lang sa kanya. Alam mo na kung anong kape ang gusto ko. Sabi niya sa tagagawa ng kape doon. Halatang kinabahan pa ang babae habang hinahanda ang kape niya. Sakto namang pagkatanggap ni Bradley ay dumating din si Vera para kumuha ng kape. Yun nga lang, hindi talaga siya nito tinapunan ng tingin. Vera. Walang emosyon niyang pagtawag dito nang umakyat ito sa hagdan at hindi sumakay ng elevator. May hinahabol pa akong trabaho, sir. Kung may kailangan kayo, paki-email na lang. Sagot nito habang patuloy sa paglalakad. Hindi na niya napigilan ang sarili at hinablot na ang braso nito saka isinandal sa pader. Matiim niyang tinignan si Vera na ngayon ay hindi na makatingin nagdiretso sa kanya. Pag-usapan natin to. Bakit ka ba ganyan sa akin? Ano bang ginawa akong mali? May lumanay niyang tanong dito. Bitawan mo ko. Baka may makakita sa atin na ganito at may issue pa. Mahinang sagot nito. Napasabunot naman sa sariling buhok si Bradley dahil sa pagkairita. Ilang beses ko ba dapat sabihin sa'yo na kaya kitang protektahan? Hindi na bilang sekretarya kundi bilang babaeng pagmamayari ko. Nalilito na ako sa'yo, Bradley. Ano ba talagang gusto mong palabasin? Naguguluhang tanong ni Vera. Gusto kita. Sa tingin ko, hindi lang yun. Mahal na yata kita, Vera. Pag-amin na niya. May pinapirmahan ka sa aking kontrata noon. Napalunok naman ito. Wala isa sa atin ang dapat na mahulog. Pinanghahawakan ko yun, Bradley. Hinapit naman niya ito sa bewang dahilan para mabitawan nito ang hawak na kape. Hindi ko na kaya pang itago ang nararamdaman ko sa'yo. Please, huwag mo naman akong pahirapan ng ganito. Tulala pa rin si Vera dahil sa nangyari kanina. Hinatid siya ni Bradley pabalik sa sariling opisina. Kailangan niyang matapos ang sandamakmak na gawain ngunit walang pumapasok sa isipan niya kundi ang pag-amin nito. Kahit naman mabilis na nagre-react ang puso niya sa sariling boss, ay pinipilit niyang pigilan ito. Nagawa niya na sana, kaso lang umami naman si Bradley sa kanya. Narinig niyo na bang balita si Iya palang nag-alaga kay Mr. Cifuentes sa bahay niya nung absent siya?
Pagbabalita ng kasamahan niya ron. Nagkabalikan na kaya sila? Sikat pa namang international model ang ex ni Sir. Kinikilig pa na sabi nung isa. Natigilan sa pagtatype si Vera sa mga narinig. Ayaw niyang sumagap sa chismis tungkol sa dalawa at baka mainis na naman siya bigla pero malalakas talaga ang boses ng mga ito. Vera, baka nag-overthink ka dyan. Kalmahan mo lang. Tinawanan pa siya ng bakla kaya hinagis niya ang sticker dito. Mabuti na lang at hindi talaga tumama. Wala naman siyang pakialam kung magkakabalikan sila. At least, mahaba ang buhok niya dahil umamin na sa kanya si Bradley. O baka naman, ginugood time lang siya nito. Masakit yung tiyan ko. Pwede bang ikaw na lang ang magpasa dito sa opisina ni Sir? Nagangat naman na tingin si Vera rito habang nakataas ang kilay. Wala ka bang kamay? Ikaw na lang, total chismosa ka naman. Ayaw mo bang malaman kung anong totoo sa pagitan ni Iya at Sir Bradley? Sige ka, ngayon lang to. Akmang tatalikod sana ito nang bigla niyang hinablot ang mga papeles na dala. Ako na. Titirsin talaga kita kapag nahuli ako ha. Padabog na umalis si Vera, dala ang ihahatid niya sa boss nila. Nakatitig lang siya sa pinto ng opisina nito. Nagdadalawang isip kung itutuloy ba niya ang pagpasok o hindi na. Baka isipan naman ni Bradley na may sagot na siya sa pag-amin nito sa kanya. Bradley naman, wala ka bang plano para sa kasal natin? Boses ni Iya sa loob ng opisina nito. Hindi sinasadyang bumagsak ang mga dala ni Vera at dali-dali itong pinulot sa sahig. Ngunit nang tumalikod siya, ay saka naman bumukas ang pinto ng opisina. Vera? Vera, kung ano man ang narinig mo, wala lang yun. Ayaan mo muna ako magsalita. Sabi ni Bradley sa likuran niya. Agad namang lumapit si Iya sa kanilang dalawa. Ano nangyari? May importante ba kayong pag-uusapan? Umalis ka na rito. Pagtukoy ni Bradley kay Iya. Hindi nakatingin sa kanila si Vera kaya akala niya ay para sa kanyang sinabing yon. Ngunit hinigit siya ni Bradley palapit dito dahilan para umawang ang labi ni Iya. Kensi kita, pinabahiya mo ba ako? Hindi makapaniwalang tanong nito. Malamig lang ang tingin na ipinukol ni Bradley dito. Huwag kang mag-imbento ng kwento. Pumayag ako magkayos tayo pero hindi ko inaakalang aabot ka sa ganito. Mahal pa rin kita, Bradley. Alam mong ikaw lang kahit na pinili ko karir ko. Pinalikan naman kita, di ba? Naiiyak na tanong nito. Nakaramdam ng awa si Vera para sa kanya. Wala namang cheating na naganap sa paghihiwalay nila pero masakit pa rin dito. Dahil lumayaw na mismo ang isa sa kanila, yon ay si Bradley. Matagal ko nang kanalimutan ang nararamdaman ko sa'yo. Si Vera na ang mahal ko kaya tumigil ka na sa kahibangan mo. Sagot pa nito. Wala silang kaalam-alam na nanonood na pala mga tao sa kumpanya. Nasaksihan nila ang sinabi ni Bradley kay Iya at kung paano nito hawakan si Vera sa kamay. Mahigpit ang kapit ni Vera sa braso ni Bradley. Nakatingin na silang lahat sa atin. Baka kung anong lumabas sa media. Kapag may isa sa inyong naglabas ng litrato o video sa nangyari, matatanggal kayo sa trabaho. Hinila siya nito papasok sa opisina at nilakang pinto. Kinakabahan pa rin si Vera sa nangyari. Ngayon na nakita na ng lahat kung paano makitungo si Bradley sa kanya, ay tiyak na magiging laman siya ng balita. Sikat si Iya at isang hamak na sekretarya lang si Vera. Doon ay lamang na kaagad ang ex nito. Bakit mo ginawa yun? Pwede naman nating pag-usapan na sekreto Hindi na dapat umantog sa ganon. Problemadong sabi niya. Binuhat siya ni Bradley at pinaupo sa mesa nito. Sa tingin mo, hahayaan kitang mag-isip ng kung anong bagay. Ayokong isipin mong pinaglalaruan lang kita, Vera. Mag-iibang tingin sa'yo ng lahat, Bradley. Kung pipiliin mo ang ordinaryong sekretarya kaysa sa sikat na model. Pag-aalala niya pa. Walang halaga sa akin ang katayuan ng buhay. May pera ka man o wala. Kaya naman kitang buhayin. Masuyong sabi nito habang tinutunaw siya ng mga mata nitong nakatitig sa kanya. Napanguso naman si Vera. Kampante mo masyado? Wala naman ako sinabing gusto kita. Hindi man sa ngayon pero balang araw makukuha rin kita, Miss Secretary. Kumindat pa si Bradley dahilan para kumabog ng malakas ang dibdib niya. Matinding problema ang kinakaharap ngayon ni Bradley pagkatapos ng kumalat na balita. Si
Sinabi kasi ni Iya sa interview nito na hindi na sila magkakabalikan pa dahil sa sekretarya niya. May impluwensya itong model kaya ang mga tagahanga nito ay kinukutsa na si Vera. Marami ang umaaway sa kanya sa social media dahil lang sa mas pinili niya ito kesa kay Iya. Kailan ka magre-release ng statement mo niyan? Marami naghihintay sa sagot mo. Tanong ni Vincent sa kanya. May mga koneksyon akong pwedeng gumawa nun. Ayokong humarap sa mga interview o camera. Sagot ni Bradley. Nakapamulsa naman itong lumapit sa kanya. Ayaw ni Miss Secretary na madami sa gulo kaya hindi siya pumasok. Yun din siguro ang dahilan kung bakit ayaw niyang mahulog sa'yo. Kung ganun, humanap ka ng media. Ngayong gabi mismo, maglalabas ako ng salita. Pagsang-ayon niya kaagad. Mabilis na naihanda ang lahat dahil sa tulong ni Vincent. Noon ay kung anong isyo tungkol kay Bradley ay tahimik niya lang itong binibigyan ng aksyon. Ang pinagkaiba lang ngayon ay nadadamay ang babaeng mahalaga sa kanya at yon ang hindi niya kayang hayaan. Bradley C. Puentes, speaking. 5 taon na simula nang maghiwalay kami ni Iya at nilinaw namin sa isa't isa na hindi na kami magkakabalikan pa. Ngayon, ang personal kong sekretarya na si Vera Mendoza ay hindi ko girlfriend. Ngunit matagal na rin akong may gusto sa kanya. Sabi niya sa harap ng recording camera. Tumaas pa ang naging paliwanag ni Bradley lang sa ganon ay malinaw sa lahat na walang naging kasalanan si Vera at hindi siya inagaw nito mula kay Iya. Kinagabihan ay saka pa nirelease ang statement ni Bradley na pagpasyahan niyang dalawin sa kondo si Vera dahil 3 araw na itong nagtatrabaho sa kondo at natatakot na lumabas. Pumili ka pa ng pagkain na nagluto naman ako. Alin dito yung kakainin natin? Naguguluhang tanong nito habang palipat-lipat ang tingin. Magsasalita pa sana siya nang mapansin ang suot nitong damit. Tumikim pa siya at umiwas ng tingin. Sinabi ko naman pupunta ako pero ganyan ang suot mo. Napatingin naman si Vera sa suot na damit. Bakit? Ano bang problema rito? Malinis naman ah. Alam ko namang hindi kalakihan yung sayo pero magsuot ka naman ng bra. Nag-aalangan pa si Bradley niya sabihin yun sa kanya. Hala, bastos! Agad naman itong tinakpan ng sarili saka tumalikod. Nakakainis ka talaga kahit kailan. Mamaya ka sa akin. Pinigilan niya ang tawa para hindi lalong mainis ang dalaga. Baka bigla na lang siyang palabasin sa kondo nito at hindi na papasukin pa. Mataas naman ang sweldo ko sa'yo. Bakit ka nagtitiis sa ganito kalit na kondo? Inilibot ni Bradley ang paningin sa buong lugar. Sakto lang talaga ito sa 2 taong ngunit maliit pa rin. Nagtataka naman siyang binalingan ng tingin ni Vera. Hindi naman kasi ako mareklamo, boss. At saka, mag-isa lang naman ako rito kaya maluwag pa rin. Sa bahay ka na lang kaya tumira. Malaki ang bahay ko kaya kahit buong pamilya mo kasya doon. Nakibit balikat pa siya. Ayan ka na naman. Tigilan mo nga ako. Makapag-desisyon ka, akala mo papayag talaga ako. Umisme dito sa kanya tsaka lumapit sa mesa para maghanda ng pagkain. Masasabi ni Bradley na nagkakamabutihan na silang dalawa ni Vera kahit pa wala siyang narinig na gusto rin siya nito. Gumaan naman ang loob niya dahil hinahayaan lang siya ng dalaga na magpahayag ng nararamdaman. Pagkatapos nilang kumain ay pinapauwi na siya nito ngunit gusto ni Bradley na doon na lang matulog. 1 linggo niya itong hindi nakasama sa kumpanya at nagkaroon pa sila ng maliit na away. Vera, mahal! Yung kuryente biglang nawala! Sigaw niya sa sala. Naliligo kasi ito kaya naiwan siya sa sala para doon maghintay. Sa sobrang dilim ay kahit cellphone niya hindi na makita. Huwag mo nga akong tawaging mahal. Walang tayo, boss. Sigaw nito pabalik sa loob ng CR. Nagbabayad ka ba ng kuryente mo? Ang init-init na rito. Wala ka rin bang generator? Reklamo pa ni Bradley. Hinubad niya ang t-shirt niyang hindi na kinaya pa ang init. Nahihirapan siyang matulog na walang aircon. Pero kailangan niyang magtiis para sa dalaga. Baka mas lalo itong umayaw sa kanya kapag naginarte pa siya. Sinabi ko naman sa'yong umuwi ka na lang, di ba? Hindi ka dapat sa lugar na to. Pumukas ang pintuan ng CR kaya alam ni Bradley na nakalabas na ang dalaga. Kaya nga lang, baka mauntog ito madulas dahil walang kuryente. Kaya tumayo na lang siya para puntahan ito. Taasan ang flashlight mo. Maaksidente ka pa, baka maging kasalanan ko.
Sabi ni Bradley na nangangapa rin kasi hindi niya nakita ang cellphone niya para i-flashlight. Ilang segundo pa ay may naramdaman siyang humawak sa dibdib niya. Tumaas ang kilay ni Bradley dahil mukhang nag-e-enjoy si Vera na hawak-hawakan ng abs niya. Pader ba to? Tigas naman. Rinig niyang bulong ng dalaga, pagak naman siyang natawa. Tigas no. Mas matigas pa dyan ang nasa baba ko. Anak ng pating. Malay kong ikaw yan, boss. Hindi sinasadyang naitulak siya ni Vera dahilan para bumagsak silang dalawa sa sahig. Kasabay din nun ang pagbalik ng kuryente, kaya unang nakita ni Bradley ang mukha nitong nakatapat sa kanya. Doon din napagtanto ng dalawa na magkadikit na pala ang mga labi nila. Hindi ko alam na mas tatagal pa pala ang kiss natin kapag ikaw na ang humalik sa akin. Panunokso pa ni Bradley nang magkahiwalay na ang mga labi nila. Sinamaan siya ng tingin ni Vera. Ikaw, lumagpas ka na talaga sa linya. Nakakarami ka na sa akin, ha? Mas makakarami ako kung hindi ka pa magbibihis ngayon. Ngumisi siya dahilan para magmadali itong tumayo papasok sa kwarto nito. Naging usap-usapan na ang relasyon ni Vera kay Bradley. Mas naging mainit siya sa balita dahil pinagtatanggol siya ng binata sa media. Para matigil na ang pag-atake ng mga supporters ni Iya, hindi na siya nag-aalala para sa sarili ngayon, kundi para sa kapakanan ng reputasyon ni Bradley. Hoy, bakit hindi mo sinabi sa amin na gusto ka pala ni Sir? E di sana tinuring ka naming prinsesa rito. Pang-aasar na naman ang bakla sa opisina. Bumuntong hininga si Vera. Wala akong alam doon. Bigla na lang siyang umamin pero hindi ko naman sinabing gusto ko siya. Hala, grabe to. Tinutokso namin kayo noon pa tapos hindi mo pa rin siya gusto? Napangiwi naman yung isang kasamahan niya doon. Masyado siguro siyang magaling magpanggap para hindi rin malaman ni Bradley na gusto niya rin ito. Pinapakita niya pa rin ang normal na pakikitungo rito para lang hindi masira ang samahan nila ng boss niya noon. Kung hindi ba naman mataas ang standards ni Bradley noon at pinapirma siya ng kontratang walang pwedeng mahulog ni isa sa kanila, sino ba naman ang isang sekretarya para lumabag sa kasuduan, di ba? Vera, may naghahanap sa iyo sa labas? Sabi ng isa sa mga staff na kakarating lang. Iniwan niya muna ang trabaho para bumaba ng building. Nang tanungin niya kung sino naghahanap sa kanya, ay sinabing naroon lang daw ito sa labas at naghihintay. Oh, Rico, kailan ka pa lumuwas ng Maynila? Gulat na tanong ni Vera nang makita ang kababata niya sa probinsya. Ngumiti naman ito ng konti. May nakita akong malapit na cafe rito. Pwede bang doon na lang tayo mag-usap? Kung hindi lang ako, nakakaistorbo. Sige ba? May oras naman ako. Noon pa lang ay matalik na silang magkaibigan ni Rico. Ito kasi ang anak na may-ari sa pinakamalaking hasyenda sa probinsya nila. Malaki rin ang naitulong nito sa pamilya niya habang nandito siya nagtatrabaho sa Maynila. Ayos ka lang ba sa trabaho mo rito? Pwede ka naman doon na lang sa hasyenda namin para tulungan akong magpatakbo ng negosyo. Hindi mo na rin kailangan malayo sa pamilya mo. Suhestyon pa ni Rico. Kunot noon naman siyang napatingin dito. Matagal naman na ako rito kaya nasanay na rin. Huwag ka nang mag-alala sa akin dito. Pero salamat. Salamat sa alok mo. At saka sa pagbabantay sa pamilya ko. May problema ako, Vera. Panimula nito. Hindi ipapasa sa akin ni Papa ang titulo ng hasyenda at ang mga ari-arian namin kung hindi ako magpapakasal. Alam mo namang, wala akong ibang kilala bukod sa'yo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naguguluhang tanong ni Vera ngunit kinakabahan din sa maaari nitong sabihin. Napalunok naman si Rico. Buong buhay ko ngayon lang ako hihingi ng pabor sa'yo bilang kaibigan mo. Pwede bang pumayag ka na pakasalan ako? Alang-alang sa makukuha kong mana? Bibigyan naman kita ng higit pa sa kalahati. Pati pamilya mo. Rico, hindi laro ang pagpapakasal. Pwede mo namang pakiusapan si Tito o kahit maghanap ka na lang ng ibang babae na kakilala mo. Napailing pa siya, senyales na hindi sang-ayon sa hinihingi nito. Vera, ginawa ko na rin yun pero wala talaga. Hinawakan ni Rico ang kamay niya sa ibabaw ng mesa. Ikaw lang ang tanging makakatulong sa akin. Isa pa, ikaw ang gusto ni Papa na pakasalan ko. May binabalak kasi siyang
Hindi maganda. Dagdag nito at yumuko. Anong hindi maganda? Sinasabi ko sa inyo, huwag niyo idadama yung pamilya ko rito. Napatayo si Vera sa narinig. Hindi niya aakalaing magmumula ito sa kinikilala niyang kaibigan. Masyado siyang nagtiwala na mabuti ang intensyon ng pamilya ni Rico sa kanya. Yun pala ay may balak na itong ipakasal sila. Galing sa amin ang lupang tinitira niyo pati ang farm. Baka bawiin din ipapasa inyo kapag hindi ka pumayag sa alo ko. Napayuko ito na parang nagdadalawang isip pang sabihin yun sa kanya. Ano? Gagawin niyo yun? Pagak siyang natawa. Pinablackmail niyo ako para lang pakasalan kita? Nakala ko ba magkaibigan tayo at wala kang hinihinging kapalit sa ginagawa niyong pagtulong sa akin? Lumalabas na ang emosyon ni Vera sa mga naisip na posibilidad. Totoong nakapangalan pa rin sa pamilya ni Rico ang lupa nila at pati ang farm dahil pinilit nitong huwag na lang nilang bilhin at buong loob nga ang ibibigay sa kanila. Nagtiwala si Vera kaya napalapit ang loob niya kay Rico dahil sa kabutihan nito. Pasensya na, ulit kailangan mo kong pakasalan. Ito lang ang tanging paraan, alam ko. Makahulog ang sabi pa ni Rico. What? Ikakasal ka na sa iba, Vera? Paano naman si Bradley? Mabilis siyang napalingon sa nagsalita. Umawang ang bibig niya nang makitang nakatayo pala sa likuran niya si Iya. Narinig nito ang sinabi ni Rico tungkol sa pagpapakasal kuno nila. Hindi. Wala naman ako sinabing papayag ako. Pagtanggi ni Vera. Nagkunwari pa itong nagulat at tinakpan ang bibig niya. Bakit hindi? Mas bagay naman kayo na galing sa probinsya. Tapos kami naman ni Bradley dahil may impluwensya kaming dalawa. Problema ko to. Kaya sana, huwag ka na makialam pa, Miss Iya. Kasama si Bradley sa usapan na to, Miss Mendoza. Lumapit ito sa kanya para itulak siya papunta kay Rico. Hindi pa rin tapos ang laban. Nauna sa akin si Bradley kaya akin siya hanggang sa huli. Dagdag pa ni Iya. Walang nagawa si Vera nang tuluyan na itong umalis. Siguradong didiretso ito sa kumpanya para siraan siya kay Bradley sa nangyari. Iniwan niya roon si Rico kahit na ilang beses pa siya nitong tawagin. Ayaw niyang masira ang pagtingin ni Bradley sa kanya at baka isipin pa nitong may iba rin siyang kinikita sa labas. Papunta pa lang si Vera sa opisina nito nang biglang bumukas ang pinto at bumunga doon si Bradley kasunod si Iya. Hindi siya tinapunan ng tingin ng binata at nilagpasan lang siya sa kinatatayuan niya. Anong nangyari? Parang kahapon lang nung nag-release ang statement si Sir na wala na talaga sila ni Miss Iya. Bulungan ng mga nakakita sa kanila. Paano naman si Miss Mendoza? Akala ko ba gusto siya ni Sir? Tanong pa nung katabi niyang hindi nakapansin sa kanyang presensya. Siguro pampalipas oras lang siya. Ilang taon din si Sir Bradley tsaka si Miss Iya. Baka hindi pa talaga siya nakabubon. Sagot naman ito. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Vera sa mga narinig na usapan. Nawawalan na naman siya ng ganang magtrabaho doon pagkatapos ng nangyari. Akala niya kasi ay ayos na ang lahat. Ngunit may panibagong problema na naman siyang kakaharapin. Alam mo ba kung nasan si Bradley ngayon? Magkaibigan naman kayo, di ba? Tanong ni Vera kay Vincent nang sadya naman itong puntahan sa cake shop ng mama nito. Bumuntong hininga si Vincent. May shooting si Iya ngayon. Kung magkasama silang umalis sa kumpanya, baka naroon din ang kaibigan ko. Hindi ko rin siya matawagan. Wala rin siyang reply sa mga text ko. Napatingin siya sa tabing dagat para kahit papaano ay mabawasan ang mga iniisip. Alam mo namang gusto ko ni Bradley. Wala na siyang nararamdaman pa kay Iya, totoo yun. Kaya lang, hindi ko rin maintindihan kung bakit magkasama sila ngayon. Sagot pa nito. Nanlulumo na si Vera at hindi alam kung anong gagawin para mahanap si Bradley. Gusto niyang magpaliwanag dito. Kaya na makita niya itong kakarating lang, bigla siyang napatayo. Napansin din naman siya na binata kaya tumalikod ulit ito para maglakad papalayo. Bradley! Boss naman! Pakinggan mo naman ako. Hinabol niya ito kahit na muntik pa siyang masubsob sa buhangin. May importante pa akong gagawin, Miss Mendoza. Nakaharang ka sa dinaraanan ko. Malamig nitong sagot. Kapag ganitong tinatawag siya sa apelyido niya, ay galit nga ito.
Baka kung ano na ang sinabi ni Ian na mabilis na kapagpabago sa ekspresyon ni Bradley. Kung ano man ang sinabi ni Ian sa'yo, hayaan mo muna ako magpaliwanag. Panimula ni Vera. Paano mo ipapaliwanag sa akin ang tungkol sa paghawak ng lalaking yun sa kamay mo? Kung ako yun, baka tinulak mo na ako palayo. Mukhang yun ang naabutan ni Bradley at nakita pala sila nito. Kung alam lang niya na nandun ang binata, ay ipapakilala niya ito kay Rico. Totoong inaya niya akong magpakasal. Pero hindi naman ako pumayag. Matiim itong tiningnan ni Vera para basahin ang reaksyon nito. Gumalaw ang panga ni Bradley sa narinig. Kung ganun, siya nga si Rico. Ang kasama mo sa probinsya nang umuwi ka. Kung inaalala mo ko kaya ka tumanggi, wag na. Miss Mendoza, hindi naman kita pinipilit na manatili sa tabi ko kung ayaw mo. Wag mo naman akong pangunahan, oh. Nag-iisip pa lang ako pero bibigyan naman kita ng sagot. Giit niya pa. Nanatiling walang emosyon ang mukha ni Bradley. Pinapaasa mo lang ba ako dahil gusto kita, Vera? Tatanggapin ko naman kung sasabihin mong hindi mo ko kayang gustuhin pabalik. Natigilan siya roon. Iniisip na nito ngayon na pinaglalaroan niya ang nararamdaman ni Bradley. Kasalanan niya naman at isang simpleng pag-amin lang ay hindi niya magawa. May problema lang akong kinakaharap kaya pwede bang intindihin mo muna ako sa ngayon? Nangungusap ang mga mata ni Vera. Nagbabaka sakali na pakinggan siya nito. Inintindi mo rin ba ang nararamdaman ko? Mapait nang gumiti si Bradley. Gumawa ako ng paraan para lang makasama ka palagi. Pero nung nandun ka sa probinsya kasama ang Rico na yon, wala ka man lang binigay na paliwanag. Bakit? Dahil ba boss mo lang ako? At wala akong karapatan na maghimasok sa buhay mo? Pilit niyang hinawakan ang kamay ng binata. Ngunit kusa na itong lumayo sa kanya. Kababata ko lang naman siya. Hanggang doon lang ang turing ko sa kanya. Maniwala ka naman sa akin, oh. Huwag na muna tayo mag-usap sa loob. O sa kahit sa labas ng kumpanya. Kaya mong gawin lahat. Siguro naman kaya mo rin to. Puno ng otoridad sa boses nito bago siya nilagpasan. Nanghihinang umupo si Vera sa buhangin. Yun ang unang beses na pakiramdam niya. Naging miserable ang sitwasyon ng buhay niya. Una ay problema sa pamilya niya sa probinsya. Kasama na ang alok na kasal ni Rico. Tumagdag pa ang hindi nila pagkakaintindihan ni Bradley. Vera, bakit iniwan ka niya? Lumapit sa kanya si Vincent para tulungan siyang tumayo. Tapos na kung anong meron sa amin. Baka nga pagkakamali na hinayaan namin ang sariling magkaroon ng nararamdaman sa isa't isa. Marahas ang buntong hininga na pinakawala ni Bradley ng sundin ng dalagang sinabi niya. Natural lang naman yun dahil boss siya nito ngunit naroon pa rin sa parte niya na dapat ay kinukulit pa rin siya ng dalaga kahit sinabi niyang wag na. Kaya lang ay mas masasaktan siya sa ganoon dahil sa kanilang dalawa. Si Bradley ang nahulog ng lubusan kay Vera. 2 araw na ang nakalipas simula nang wala silang koneksyong dalawa kahit pa nasa iisang kumpanya lang sila. Akala ni Bradley ay gano'n na lang palagi ngunit bigla na lamang kumatok si Vera sa opisina niya at pumasok. Magandang umaga, Mr. Cifuentes. Tinapos ko na ang lahat ng trabaho ko ng 2 araw. Kaya binibigay ko na to sa'yo. Lumapit si Vera para iabot sa kanya ang isang nakatuping papel. Nang buksan niya ito, ay isang resignation letter ang bumungad kay Bradley, kaya napatingin ka agad siya rito. Magre-resign ka na, Miss Mendoza? Dahil sa nangyari, bibitawan mo na pagiging sekretarya mo pagkatapos ng 5 taon? Umiwas ito ng tingin sa kanya. Pasensya na sa desisyon ko. Nagpapasalamat pa rin naman ako at naghimpos kita ng 5 taon. Marami ka na itulong sa akin kahit na papaano. Kung yan ang gusto mo, wala na akong magagawa. Sana maging masaya ka sa pinili mo. Malamig na sabi ni Bradley. Siguro. Sana nga. Tanging sagot lamang ni Vera bago tuluyang lumabas sa silid niya. Wala sa sarili si Bradley sa araw na yon. Dahil nang silipin niya ang opisina ni Vera, ay nakaalis na ito doon. Hindi na rin siya tinanong pa ng mga kasamahan nito sa trabaho kung anong nangyari at nanatili silang tahimik. Nakakapanibago lang na noon ay tinutok sa panila si Vera at ngayon ay hindi na. Pumunta siya sa bar dahil yun lang ang tanging lugar
na makapagpapagaan ng loob ni Bradley. Siyempre, ay kasama rin niya si Vincent na tanging karamay niya. Ano pare? Masakit? Bakit kasi hindi niyo pinag-usapan na maayos? Umalis na tuloy yung nag-iisang sekretaryong tumagal sa'yo. Sabi pa nito. Tinungga niya ang baso na puno ng alak. Black label pa naman yon kaya siguradong lupaypay talaga siya kinabukasan. Siya ang nagdesisyon na mag-resign. Baka pagod na rin siya sa pagtatrabaho sa akin o kaya naman pakakasalan niya talaga ang Rico na yun. Nanlaki naman ang mga mata ni Vincent. Tapos, aayaan mo lang na ganun. Handuwag mo naman kung hindi mo siya ipaglalaban. Ano ba namang karapatan ko? Mapait na tugon ni Bradley. Hindi niya naman ako masagot kung gusto niya ba ako. Kailangan pa bang pag-isipan ng tunay na nararamdaman? Kahit na. Giit ni Vincent. Baka may problema rin siyang iniisip. O baka may sinabi ang ex mo at pinaniwalaan mo na agad. Tama nga si Vincent nang biglaang dumating si Iya sa bar. Bradley, bakit ka naglalasing dito? May problema ba sa kumpanya? Mabilis nitong tanong, ngunit tumayo si Bradley at lumipat ng mesa. Wala siya sa Modia. Putol ni Vincent. At tigilan mo na ang pagsunod. Hindi na pareho ang pagtingin niya sa'yo. Nagkunwari pang naiiyak si Iya. Hiniwan ka na rin ang mahal mo. Tapos nagpapakalasing ka dahil sa kanya. Samantalang ako, iniwan mo rin na parang baliwala. Mariing sagot ni Bradley. Magkaiba kayo ni Vera. Ginamit mo lang ako para sa karir mo. Hindi mo siya matutulad sa'yo. Samantala nakatulala si Vera sa kanilang balkonahe. Hindi planado ang pagre-resign niya. Ngunit masyadong mabigat ang nararamdaman para kay Bradley. Tumabi si Rico. Iniisip mo pa rin ba siya? Pasensya kung kasalanan ko kaya nangyari to. Ngumiti si Vera. Ayos lang. Ang mahalaga na ipaliwanag natin kay Tito na hindi tayo magpapakasal. Alam ni Rico na higit pa ang nararamdaman ni Vera para sa boss niya. Kaya nagtanong ito. Bakit hindi mo nalang aminin sa kanya? Natakot ako. Pag-amin ni Vera. Ayokong sabihin gusto ko siya dahil lang umamin siya. Gusto ko sigurado. Tinapik siya ni Rico. Hindi pa huli ang lahat. Harapin niyo ang totoo. Habang nag-iisa, naisip ni Vera kung paano babalik sa Maynila. Baka galit pa rin si Bradley. Biglang dumating ang kapatid niya. Ate, ilang beses mo nang hinihiling na sana nasa Maynila ka kasama si Boss Bradley. Biro nito. Uy, aasarin mo pa ako? Singhal ni Vera. Pero napaisip siya. Bakit nga ba hindi ko siya pinaglaban? Kinagabihan, namimita siya ng prutas nang marinig ang pamilyar na tinig. Mukhang may bago ka ng pinagkakabalahan. Wika ni Bradley, nagulat si Vera na bigla siyang hawakan nito at yakapin. Nandito na ako. Hindi ka na makakatakas, Vera. Nandito ka? Paano ang kumpanya? Gulat ni Vera, hinaplas siya ni Bradley. Ang kumpanya, hindi mawawala. Pero ikaw, baka mawala ka na sa akin. Ayusin na natin to, mahal. Mahal din kita, boss. Naiiyak na tugon ni Vera. Matagal ko na rin gusto. Wala lang akong lakas ng loob. Lumipas ang ilang araw. Wala ang atensyon ni Bradley sa meeting, kundi nasa singsing na suot niya ngayon. Hindi niya aakalain sa bilis ng panahon, ay engaged na pala sila ni Vera. Gusto niyang madiliin ang kasal ay nakadepende pa rin kay Vera kung kailan ito handa. Sa ngayon, tinutulungan muna siya ng dalaga na magpatakbo ng kumpanya niya. Subalit ganoon pa rin bilang kanyang sekretarya. Nasa na yung kailangan na report para bukas? Huwag mong sabihin na hindi mo pa tapos. Pinanliitan siya ng mata nito na para bang alam na ang sagot sa sinabi. Napakagat naman si Bradley sa labi niya. Hindi pa naman yun kailangan sa ngayon, mahal. Kailangan ko rin naman magpahinga. Ilang beses mo nang sinabi sa akin yan ngayong araw. Paano natin matatapos to kung tinatamad ka na lang palagi? Nakapamewang pa si Vera sa harapan niya. I love you. Tumayo siya para yapusin ito mula sa likuran. Uwi na tayo, mahal ko.
Gusto ko na magpahinga sa'yo. Mahinang natawa ang fiancé niya. Sige, basta bukas, tatapusin mo na tong lahat. Yes, boss. Sumaludo pa si Bradley dito na siyang dahilan para matawa sila pareho. Nakatira na sila ngayon sa iisang bahay. Doon din naman ang punta nila ngayong kasal na lang ang kulang sa kanilang dalawa. Kahit pa na, medyo hindi pabor ang tatay ni Vera doon dahil hindi pa raw sila kasal at wala pang basbas. Mga tradisyonal na paniniwala lang ng mga taga-probinsya. Nasa kalagitnaan ng pagluluto si Vera nang may mag-doorbell sa bahay nila. At dahil wala namang ginagawa si Bradley, ay siya na lang ang pumunta para pabuksan ang pinto. Hi, Bradley. Bati ni Iya sa kanya at pilit ng umiti. Pasensya na kung nagulo pa ulit kita. Akala ko kasi maayos pa natin ng dati. Nilinaw ko na sa'yo bago ka pa umalis na hindi na kita babalikan pa. Ikaw lang ang umaasa hanggang ngayon. Malamig niyang sagot dito. Napayuko naman ito ngunit hindi nawala ang ngiti sa labi. Aminado naman ako ron. Kaya nga nandito ako para formal na magpaalam sa'yo. Alam kong wala kang pakialam pero gusto ko lang sabihin na aalis na rin ako ng bansa. Mahal? Sino ba yan? Luto na ang pagkain natin. Sigaw ni Vera sa loob ng kusina. Sige, aalis na rin ako. Salamat sa pakikinig. Huling sabi ni Iya bago tumalikod at naglakad paalis. Bumalik ang malambot na ekspresyon ni Bradley nang makita ang babaeng minamahal niya. Sinalubong niya ito ng yakap at halik sa noo. Mukhang nagtataka pa ito sa inakto niya ngunit hindi naman nagtanong. Salamat sa pagpaparamdam sa akin ng ganito, Bradley. Dahan-dahang umiti si Vera saka hinalikan siya sa mga labi. Tumaas naman ang kilay niya. So ngayon, balik na tayo sa pagtawag ng pangalan. Hindi na boss o mahal. Ngumiti ito habang nagpapaliwanag. Ayoko namang tawagin ka ng boss habang buhay. Kasi ako na ngayon ang boss mo. Magiging asawa mo na rin ako. Tama ba, Bradley Cifuentes? Natatawang napailing na lang siya. May magagawa pa ba ako? Mahal ko ang babaeng kausap ko ngayon. Para kay Bradley ay perpekto na ngayon ang lahat na kasama niya si Vera sa tabi niya. Hindi lang bilang isang sekretarya kundi bilang mapapangasawa niya. Wala nang masasaya pa sa tuluyang pagsasama nila ng babaeng 5 taon niya ring hiniling na mapa sa kanya.